Hi to everyone, it's me again, Chris Monteo TV na nagsasabing welcome to my channel and please don't forget to like and subscribe kung bago pa lang sa channel ko. Samahan niyo ako sa pagbabahagi ng simpleng kaganapan sa pagbabakasyon ko sa Pilipinas. Ito nga po pala ang pag-attend ang graduation day ng aking anak ng aking Unico Iyo sa grade 12. Kaya't may college na ako ngayon pasukan. Kaya't sana ay mapanood nyo ang mga kaganapan sa aking buong bakasyon sa bansang Pilipinas. Ayan, graduation day. Ang father lang rin niya ulit ang naka-attend dahil hindi ako umabot. Pero ang mahalaga, gumraduate siya at andyan na naman sa tabi niya ang papa niya para sa kanya, na lagi namang nandyan para sa kanya, na lagi kong ipinagpapasalamat, na laging nandyan sa nagbibigay ng malawak na pangunawa at patuloy na sumusubaybay sa kanya hanggang sa kung anong edad niya siya meron ngayon. Isang appreciation ng isang mag-aaral para sa kanilang mga magulang. Kaya't lumapit siya kasama ng hug at pagyakap ay isang bagay na ikinatutuwa niyang mga magulang. Appreciation. Kaya't ayan, at pag eto po yung mga kaganapan ng graduation at eto ang another day na naman. Manong kami ay nag-bonding with my family. Kasama namin yung GF niya, girlfriend niya. Yes, may girlfriend na po siya at welcome naman at hindi kami nakikialam pagdating sa personal life ng aming binata kasi nga dumaan din tayo dyan at ang kanilang karapatan ay wag nating pagbabawalan. Kung saan sila masaya, supportahan natin para maging masaya rin tayo para sa kanila bilang mga magulang. O diba? Ang family time ay hindi nawawala. Tuwing ako ay uuwi ng Pilipinas bilang isang OFW, yan lang ang tanging kaligayahan ko. Ang makasama sila at mapangiti at sabay-sabay kaming ngingiti ay isang napakalaking memory at isang napakagandang memory na babaunin ko sa pagbabalik ko ulit sa ibang bansa upang makipagsapalaran muli hanggat nag-aaral pa siya. Ang sabi nga, hanggat may pagkakataon gawin na natin. Ang mga oras at minuto na inilalagay ko sa Pilipinas, kung kaya ko lang rin na ipokus sa kanila at ibigay sa kanila ay ginagawa ko yon. Bilang isang OFW sa long distance relationship, hindi man ako nahirapan ay okay at naging magaan para sa akin dahil wala akong naging problema sa partner ko o sa anak ko. Naging masaya ako bilang isang OFW. Minsan napapagod pero sila ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban at bumabangon ng may ngiti. Kaya't habang naririto ako sa Pilipinas, ayan sinasamantala ko ang simpleng bonding namin. Yan nga po palang pinuntahan namin ay ang Buktot Beach sa bayan ng Bulalakaw sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa bansang Pilipinas. Ayan po, first time ko lang rin po nakarating dyan at salamat sa partner ko na siyang nagdala sa akin dyan. Kaya thank you so much. Appreciated ko yung time at na binigay niya sa akin para lang binata talaga na nagde-date pa rin. Pero in fairness, hindi namin to naranasan nung kami binata talaga pa. 2 years kami pero hindi namin to naranasan kasi nga sa hirap ng buhay noon, simpleng buhay namin noon na kailangan namin kumayod pareho dahil sa aming mga pamilya upang makatulong sa aming mga magulang, kaya't naging busy kami. Pero ngayon may pagkakataon kami, nagkakaedad man, hindi naman masamang maibalik natin sa pagiging bata, o diba? O date din pag minsan para hindi halatang golden na tayo, okay? But I'm so thankful and blessed dahil narating namin ang ganitong edad at sa 22 years naming married, heto pa rin kami at sa 20 years namin na long distance relationship, heto pa rin kami buo at matatag. Sinasabi nga kasi na sa pagiging isang OFW, kailangan mo lang kumapit sa paniniwalang nandoon ang partner mo para unawain, mahalin ka at
Ang hindi mawawala ay ang patient nyo sa isa't isa at tiwala. Yan lang ang aming pinangahawakan sa loob ng 22 years. At sa aming relasyon, hindi naman kami yung sinasabing aso't pusa, binibigyan namin ang isa't isa ng panahon at ng oras na mag-growth at pinalalaya namin ng isa't isa. Hindi namin kailangan bantayan ng isa't isa, kundi ang panghahawakan lang namin ay ang tiwala para sa isa't isa. Yun lamang ang amin. Kasi 22 years kami na married, 2 years kami na hindi man naging perfect ang buhay namin bilang couple, pero ang mahalaga na doon kami anumang pagsubok na dumarating sa amin, kapit kamay namin yung pinagsasabay o hinahawakan. Kapit kamay namin iyong nilalampasan at patuloy namin yung lalampasan na magkasama kami. Yun naman ang mahalaga. Hindi perpekto ang bawat relasyon, pero ang mahalaga nandoon kayo sa isa't isa upang lutasin ang bawat problema na sa inyong kinakaharap. Sa bawat problema na inyong hinaharap, hindi solusyon ang hiwalay o anumang bagay, kundi ang pag-usapan at muling ayusin. Yan lang, simpleng buhay ng pagiging isang OFW. Sinare ko lang sa inyo, baka may makuha kayong idea sa mga kabataan ngayon. Dahil masasabi ko, hindi na rin ako bata dahil mag-golden na ako. At proud akong sabihin sa inyo yan. Ayan nga, simpleng ilog lang, masaya na, ganyan na rin siguro talaga kapag tumatanda. Ay, simpleng bakasyon sa Pilipinas. Kahit wala kang pera, talagang magagawa mo tong banding na to no? 5 pesos lang ang entrance. Ayan, saya lang. Yun din, na-share ko lang kasi nga sabi nga nila, ang pag-share ng mga memories at ang pag-share ng mga bagay-bagay kung sa nangyayari sa buhay mo, maaari mong i-share para magkaroon ng simpleng idea yung iba at may matutunan din yung iba. Dahil sa hindi perpekto ang bawat relasyon, hindi perpekto ang bawat pamilya. At bilang isang OFW, marami tayong karanasan, marami tayong pagdadaanan. Hindi perfect ang buhay natin, maraming mga pagsubok na dumarating, pero ang mahalaga nandoon tayo at patuloy na pinatatatag ng mga problema ang ating hinaharap. O diba, nagdrama na ang lola nyo. Pero hindi lang, yun naman ay advance bilang isang hindi na rin naman bata, para sa mga kabataan ngayon, o diba, o sa mga parents na rin ngayon na humarap sa isang napakalaking problema o pagsubok sa isang relasyon, lalo na nasa long distance relationship. Alam ko marami namang OFW dito. At hindi man perfect ang buhay natin, maaaring hindi natin to malalampasan. At hindi natin at may kanya-kanya kasi tayo ng sitwasyon. May kanya-kanya rin tayong paraan kung paano lutasin ang mga problema. Pero walang masamang i-share kung paano mo pinagagaan o nalalampasan ang anumang bagay na meron ka ngayon. At kung paano pinatatatag ang mga balakid na iyong kinakaharap. Ibahagi mo rin nang may matutunan din yung iba. Kung wala man silang matutunan, meron silang idea o hindi man nila magets, meron silang magiging idea. O diba? Wala lang. Nag-share lang ako. Kaya't ayan. It's me again, Chris Monteo TV, na nagsasabi sa inyong always ang tiwala, pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pamilya ay huwag nating iwawaglit dahil diyan tayo kakapit upang higit tayong patatagin ng panahon at pagtibayin ang pamilya at relasyong meron tayo. Kaya't tiwala lang. God bless everyone at lagi po tayo mag-iingat saan man tayo pumaroon. Ang pagmamahalan ay lagi nating isa puso at lagi nating isa diwa dahil yan lamang ang magiging sandata natin sa pagiging
pagiging tao at pagiging matatag sa lahat ng pagsubok na ating harapin. Bye-bye for now guys, and God bless everyone. Lagi po tayo mag-iingat. Thank you to all your support. And lagi ko po sasabihin sa inyo, kung bago pa lang kayo sa channel ko ito, don't forget to like and subscribe. Bye-bye and God bless everyone. Thank you for watching and to all your support. Siya lamang ang ating sandigan, sa bawat sandali tayo sa Kanya ay kumapit. Pagkat wala tayong magagawa kung Siya mismo sa atin ay lalayo. Kumapit ka't huwag kang bibitaw, pagkat kung ano ang kaya mong gawin ngayon, Siya ang ating sandigan. Wala tayong magagawa kung Siya mismo ang ayaw. Tumitiwala't pagmamahal sa Kanya'y huwag iwawaglit. Ano man ang ating marating, Siya'y ating kakapitan sa bawat sandali ng buhay na ating hinaharap. Kumapit ka lamang sa Kanya, kumapit ka lamang sa Kanya at sasamahan ka hanggang dulo ng tagumpay na nais mo.